Ang barang sa loob ng bahay ni Tomas E. Sa bayan ng San Isidro, kilala si Tomas bilang mabait at laging handang tumulong. Pero minsan, kahit gaano kakabuti, may taong hindi matutuwa sa'yo. Isa na roon si Lola Mencia, ang matandang nakatira sa paanan ng bundok, isang mambabarang na kinatatakutan ng lahat. Isang araw, hindi sinasadyang nasagi ni Tomas ang tindang gulay ni Lola Mencia sa palengke. Kumalat sa lupa ang mga gulay, at imbes na humingi ng tawad ang matanda, siya pa ang galit. Wala kang respeto, singhal nito, sabay tingin ng matalim, isang tingin kinikilabutan, kahit matapang na lalaki. Humingi ng paumanhin si Tomas, pero mukhang huli na. Pagka-uwi niya, may napansin siyang kakaiba sa pintuan ng bahay. Isang maliit na supot na gawa sa dahon, nakatali ng pulang sinulid. Nang hawakan niya ito, gumalaw. Akala niya ipis lang, pero nang buksan niya, gumapang palabas ang mga maliliit na uod na may itim na ulo at pulang mata, hindi normal. Agad niyang tinapon, ngunit kalaunan, may naramdaman siyang bigla ang kirot sa dibdib. Humihigpit. Kumakalat. Para bang may gumagapang sa ilalim ng balat niya. Kinagabihan, habang nakahiga, nakarinig siya ng mahinang tunog sa loob ng bahay. Tik-tik-tik. Parang may kumakatok pero hindi sa pinto, sa sahig mismo. Pagtingin niya, ang sahig na kahoy ay parang may gumagalaw sa ilalim. Tumataas. Tumutulak. Tila may gustong lumabas. Nanlalamig ang kamay niya. Nung unti-unti nang mabiyak ang kahoy, kumawala ang kumpol-kumpol na insekto, mga salagubang, uod, at putakti. Pero ang nakakakilabot, hindi sila basta kumakalat. Parang alam nila kung saan pupunta diretsyo kay Tomas. Humiga siya sa takot, pilit itinataboy ang mga insekto, pero nagsimulang pumasok ang ilan sa bibig niya, sa ilong, sa tenga. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw. Sa gitna ng kanyang paghinalo, may boses siyang narinig. Hindi mo dapat ako binastos, Tomas M. Boses ni Lola Mencia, pero wala siya sa loob ng bahay. Nang imulat niya ang mata, nasa gilid ng kama ang isang itim na anino, nakahubad ang mukha, puro kulubot, puro galit. May hawak itong maliit na manikang clay, tinutusok ng karayom. Habang tinutusok niya ito, ramdam ni Tomas ang karayom na pumapasok sa laman niya, kahit walang sugat sa balat. Para bang ang karayom ay tumatagos direkta sa kaluluwa. Ngayong alam mo na ang sakit, bulong ng matanda. Oras mo na. Lumabas ang anino kasabay ng pagpatay ng lahat ng ilaw. Nabulunan si Tomas sa mga insektong pumupuno sa lalamunan niya, pero bago siya tuluyang mawalan ng malay, lahat ng insekto ay biglang naglaho, parang usok. Kinabukasan, natagpuan siyang nakahandusay sa kama, nakadilat, pero wala ng buhay. Walang sugat. Walang bakas ng insekto. Ang natira lang ay isang manikang clay sa kanyang dibdib, may nakabaong karayom sa puso nito. At mula noon, gabi-gabi, may naririnig ang mga kapitbahay sa loob ng bakanteng bahay ni Tomas. Tik-tik-tik. Parang may gumagapang muli. Parang may hinahanap. At minsan, may mga nakikitang maliit na supot sa pintuan nila, nakataling pulang sinulid.